So dahil kakatapos ko lang mag-live selling sa TikTok shop at nakatanggap ako ng Gmail notification, which is ito yung sinabi niya, "Congratulations, your TikTok shop has passed probation period. From now on, the order volume limit has been removed. Please keep a high quality operation going forward. Should you have any inquiries, please email." Ganyan yun. So may e-commerce TikTok shops din sila. So yun. Kasi before, kakastart ko lang pala. Anyway, kakastart ko lang ng business. I know it's my first time to apply here in TikTok shop kasi mayroon akong background sa online selling, pero at sa Blue App yun. Doon ako sa marketplace, mga ganyan-ganyan. Then meet up ko lang, wala COD doon, and then delivery lang yan through Maxi, mga ganyan-ganyan. So 3 years ko yung experience. Pero yun, ngayon nag-start ako again. Kasi before wala pa akong business permit. Right now meron akong business permit. So nag-start ako kumuha ng BIR. As UR is nung December 15, 2025. So ang officially talaga ng pagbenta ko, pag live selling, pag operate ko ng business is January 9. So nag-start ako nan. Una, kumuha ko ng isang bill. Yun yung una ko nilabas yung mga crop top knitted. Unang-una, first time ko talaga wala akong alam. Prenesyuhan ko yun ng 39 pesos each sa 200 pieces. So, ang tanga ko hindi ako nag-research, hindi ko kailangan palang i-sort yun. Kailangan ihiwalay pala yung mas maganda, yung mga ganyan-ganyan. Hindi ko alam yun. Lahat yun pinesurehan ko ng 39 pesos. Anong alam mo, anong nangyari? Sold out. Sold out siya lahat. Sold out. I think naubos yung mga 5 days lang. 5 days lang sold out na siya. Pero the problem is, kasi may limit ako may provision ako So, 10% lang yung pwedeng purchase sa TikTok shop ko. So, ang ginawa ko is nagpapa-CO ako outside the platforms, which is yung Orange. Doon na violation ako kasi di ko alam. So, all violations, sunod-sunod yung violation ko. Right now, yung natira na ng sa akin points is 178. So, nasa need attention ako. So, ngayon, doon ko na-realize na, grabe pala si TikTok shop. Iba talaga dito, no? Pag dito tayo magbebenta, ang grabe, konting galaw. At then yun, konting galaw, may violation. So, balik tayo dun sa, nasold out yung item ko, nasold out ng bill. So, pinasyon na 39 pesos each, then nasold out siya. So, I'm so happy, oh my God, sold out na siya. Ang saya-saya, no? Grabe yung business ko, ganyan-ganyan. So, grabe, ganyan-ganyan. Doon, nag-order na ako ng second bill. Pag kita ko sa finance ko, hindi ako nakabawi. You know why? It's because okay naman siya. Okay naman yung 39 pesos naman. Doon tayo makukuha. Doon tayo malulugi sa platform fees. Doon ko na-realize na ang laki pala ng kaltas ng TikTok platforms. Doon ko na-realize na grabe. Yung net mo na lang is maliit na lang talaga. So doon mo na-realize may second bill until third, fourth, fifth. Kaya 6 bill ko na to eh. So ngayon, inaral ko talaga siya pag-sort, pamuhunan, kung kung paano magpresyo. Well, anyway, hindi ako expert, no? Pero based on my experience, tinatry ko yung best kong aralin kasi ako lang naman yung maghihirap, ako lang naman yung gagawa sa lahat. So yun, in my experience, inaral ko lahat, kung ang tamang pagpresyo, kung paano mag-sort, kung ano yung dapat gawin, mga ganyan-ganyan. So yun, inalam ko yung anong dapat mag-profit margin. I don't think so perfect, pero at least I'm trying, di ba? So para ma-include yung platform fees para hindi tayo malugi. Kasi dati unang-una kasi yung goal, mas maganda kasi mas sold out dapat. My goal kasi before is dapat mas sold out yung 1 bill in 1 week lang. So yung ginawa ko, nag-low price ako para mas maubos lahat, which is not good pala. Kasi mas maganda palang konting benta, at least sakto yung presyo. Kaysa naman, sold out lahat ng items mo, pero lugi naman. 'Di ba? Yun yung na-realize ko. Kumbaga is slowly but surely kasi doon ko na-realize na sa business pala ng ukay-ukay or sa business ng ganito, kahit anong business pa yan, hindi pala agad-agad paldo, hindi pala agad-agad mayaman ka na, hindi pala kailangan mo palang paghirapan, kailangan mong maging masipag, ang dami mo pang gagawin, madami ka pang i-prepare, ukay-ukay man yan or anything, you need to prepare your products before you do live selling or before you post it, 'di ba? Lalo na, for example, pag hindi ka nag-live selling, 'di ba? Pipicturean mo yan, ipopost mo yan sa social media, ipopost mo yan sa Facebook, ipopost mo yan sa Blue App, ipopost mo yan sa IG, 'di ba? Ipopost mo yan sa Orange, meron ganyan. So 'di ba yun doon ko na-realize grabe, hindi pala madali. Akala ko, di ba, ang ganda ng business. Wow, business siya, business women, entrepreneurs, mayaman. Grabe. Kaya, hindi pala instant, no? Kailangan palang paghirapan. Doon ko na-realize, oh my goodness. Akala ko yung business napakadali, hindi pala. Mahirap talaga siya. Pag-handle pa lang ng business, napakahirap. Sa paperworks pa lang, napakahirap. Lalo na sa BIR, napakahirap. Diyan pa lang, ma-stress ka na. Kung hindi ka marunong mag-manage. Lalo na pag matumal, iiyak ka talaga. Yes. Wala naman may experience na ako sa online selling before. 3 years yung experience. Pero, okay lang naman sa akin yun before na hindi kasi ako nagla-live before. Posting ko lang yun sa market. Doon sa Blue App. Then, meet up ko yung customer. Pero mas matumal talaga yun kasi minsan makakabenta lang ako ng mga 200 a day, minsan 300 lang, yung ganyan, pero, striving pa rin. So ngayon, nag-decide ako na, try ko i-apply sa TikTok, try nga ako mag-apply ng TikTok shop. Kasi since nandito na ako sa Manila, why not? Di ba? Nandito yung malapit sa Divisoria, malapit sa supplier, lahat-lahat, malapit sa Shopee, very accessible yung delivery, very accessible yung delivery rider, yun, doon ko tinatry. So curious ako na, din nasa excited talaga ako mag-alo ka TikTok shop, which is, oh my God, hindi pala basta-basta. Before pala natin pasukin, yung gusto natin mag-business, kung gusto mong mag-business, kailangan palang aralin mo yung market mo, kung sino yung target market mo, aralin mo kung lalo na pag you are planning to apply or you are planning to sell here in a TikTok shop, you need to learn from it. Kailangan mong aralin yung mga yung mga platforms rules, yung mga dapat gawin sa pagla-live, lalo na sa pag-posting, ang dami-dami mong kailangan gawin. Ang dami-dami mong kailangan i-adjust. Yun yung na-realize ko, oh my God, lalo na pag mababiolation ka, lalo na pag mapapatawan ka ng ni TikTok, oh my God, makaka-trauma talaga. Kasi there was a possibility na magbaban yung account mo, which is hindi natin gusto yun, di ba? Pinaghirapan natin yung account natin. So, yun yung pinaka-iingatan talaga natin. So, wala namang gusto na mag-live, pero kailangan talaga para maiwasan, kailangan natin aralin. So, yun in my experience, ang dami. No, 1 month pa nga lang ako dito sa TikTok, pero nakaka-stress din pala siya, no? Nakaka-stress din pala. At lalo na din, sa BIR. No?
hindi pala basta-basta mag-business. So yung mga successful pala ngayon mga entrepreneur, hindi, ang struggle nila is grabe. Nakasurvive sila. So, yan yung ano ko. Grabe, no? Hindi pala basta-basta. Okay.